So dito, ayan o. Ito yung dinaanan natin, ito na yung ano, dito tutubo yung mga poste dito. Ayan o. So dito, ayan o, na-demolish na yung mga ano dito. Ilan na lang yung mayroon pa dito. Tsaka ayan, malinis na. Inaalis na yung ibang mga ano dito na. So papunta po tayo sa direction kung saan yung tatayo yung ano, ito sarado na. Kung saan itatayo itong San Fernando train station. Yan. Mga nagpopondo sa atin, hindi pa ba napapagod na gusto nang umalis? Baka ayaw niya. Ang babagal kausap ito mga taga-gobyerno ng Pilipinas. Medyo po, tapatin nyo nga kami. Sila, nakausap ko po sila no, nung nakaraang linggo, nung hindi pa po ako formally na umupo. At alam niyo naman po ang mga Japanese, no? Napaka-diplomatiko niyan. Hindi po yan magpapakita ng ines o ng galit. Pero syempre naman po, kahit na sino naman po, mapoprostrate sa delay. No? So ang ginawa ko na lang po ay inassure ko po sila na wag po kayo mag-aalala. Kasi may listahan po sila. No? Ang binigay po sa akin, medyo mahaba-habang listahan. No? Mahaba-habang listahan ng mga issue. So doon pa lang, kita mo na. Puro galing sa Philippine government side yon yung problema. Opo. Ayun, talaga. So, mapoprostrate talaga yun. So, ang sinabi ko lang po, makakaasa po sila na iisa-isahin po natin ang mga issue na ito at i-address po natin ito. At tingin ko naman po kailangan lang natin magpakita ng mga immediate na aksyon para po kasi madali po kasi magsalita talk is cheap ika nga no? So pero pag nakita naman po ng mga partners natin sa ADB, sa JICA na meron naman po tayong nasusolusyonan paunti-unti, magkakakumpiyansa naman po siguro sila. Meron daw po tayong mga ekstrang babayaran dahil sa mga delays na to. Ang gobyerno magbabayad ng bilyon-bilyong extra dahil sa delay. Totoo po yan. Sa kahit anong proyekto po, basta may delay, may dagdag na cost. Normal po yun. Pero kailangan, pinipigilan talaga natin as Philippine government na ma-delay. Kasi halimbawa po, no, minsan, ito po ang classic na problema, no, right of way acquisition. Minsan po, naghahagilan sa presyo yan. Hindi ba po? So minsan, ito ang presyo nung binibigyan, ito ang presyo ng gobyerno. Ang sabi ko po sa ating mga kasamahan sa gobyerno, minsan nagtatawaran tayo ng daang libo, milyon, pero hindi natin na-realize kapag humahaba ang proyekto at nadidelay dahil sa tagal nating pagtatawaran, lalong mapapamahal. Bilyon ang nagiging effective cost. Kumpira mo sa milyon o kahit na daang milyon na diferensya. Ito gagawin natin ngayon, Secretary. Pawawalan ka na namin. Baka ma-delay pa lalo yung mga projects na yan. Salamat po. Magbayad na naman tayo ng additional na mga billions, kumpachero. Ito bago lang maikling na lang. Totoo po ba na katakot-takot na engineers ang nag-resign sa DOTR? Nakakalungkot po. Mga gano'ng karami po yan? Ang report po sa akin, 400 po ang umalis. In the last, I guess, 6 months, 8 months. So, ano po dahilan? May mga administrative pong naging problema no? Medyo may mga na-delay po ang sahod. Naku po. So, syempre po, ang engineers po, highly coveted yan Talagang in demand po yung mga yan. Dahil yung mga skills na yan, bira. So, syempre na-offer sa private sector, mas maganda ang sweldo, at hindi na kinakaya yung minsan may mga nadidelay. Nakakaawa naman po sila. Pero, ang ginawa ko po, sana bumalik sila. Ang gagaling ng mga pinapahikayat ko po sa kanilang mga kaibigan na naiwan sa DOTR na para sa bayan na lang po. Ina-assure po natin sila na wala pong magiging problema sa mga issue tulad ng sweldo, mga delays, etc. Totoo po bang may mga nasa 500 empleyado na mga contractual ang hindi pinapasweldo ng DOTR 2 buwan na? Hindi ko po alam yung exact number, pero meron po akong sa aking mga briefing, meron pong mga nagsabi sa akin ng gano'n. So, kaya nga po, kailangan na pong pumasok yung ating bagong team para po mapabilis na po talaga yung pagpapasweldo agad-agad. Kasi po,
Yan ang pinaka-importante. Para po sa akin, no? Na, yan ang pinaka-importante po natin kailangan agagaan, yung ating mga tao. Kasi bagay po, ako po, hindi ko naman po kayang pagganahin itong mga proyektong ito na nag-iisa eh. Totoo po ba na meron pang mga natitirang mga official dyan na gusto pang mag-midnight transactions? Hindi ko naman po masasabi yun.